Ang tagumpay ng solid waste management ay hindi lamang nakasalalay sa bawat kabahayan. From the households, solid waste management must be institutionalized by the community. Kapag naging community effort na ang solid waste management, shared na ang responsibility at mas siguradong mangyayari ito. Solid waste management in the community. Ang basura ay responsibilidad ng buong pamayanan. Ang ultimate goal nating lahat ay zero waste. Paano natin mararating ito? For starters, let's practice waste segregation at home. Ito ang mga dapat i-reduce. Reduce the use of products na disposable. Yung mga isang gamit, tapon na, tulad ng mga disposable pens, razors, diapers, and iwasan ding gumamit ng mga produktong gawa sa mga hindi renewable na resources. I-reuse. Kahit plastic bag, pwedeng hugasan at muling gamitin, di ba? Ganon din ang mga bote, lata, ang papel, sulatan, pati likod. I-recycle. Napakaraming mga hindi nabubulok na pwedeng i-recycle. But of course, we obviously need to build infrastructures that will collect and receive the waste we segregate at home. Ang una, ito ang tinatawag nating Materials Recovery Facility. Bawat barangay or community, dapat mayroong Materials Recovery Facility. Ang isang MRF ay may 4 na areas or focus. Ang Temporary Drop-Off Center. Lahat ng MRF ay mayroon dapat drop-off center para sa lahat ng mga special waste at residual waste. May recycling area para naman sa mga papel, lata, metal, aluminum. May composting area kung saan maaaring iproseso ang mga nabubulok na basura. Malaking tulong sa solid waste management ang composting. Malaking pakinabang pa sa lupa at mga tanim. Sa pamamagitan ng composting, ang mga organic matter na nabubulok ay ilalagay sa mga composters upang sila ay ma-decompose in a controlled manner. They will decompose through the action of natural decomposers like bacteria and other microorganisms. Ang bunga ng composting ay isang humus-like product na maaaring gamiting soil conditioner. Maraming klase ng composting. Ang community nyo na ang dapat pumili ng composting na inyong maisasagawa. Importante ito dahil dapat ay sustainable ang inyong composting method. Simple lang ang principle ng composting. We call it the lasagna principle. Lupa sa base, tapos compostable materials like food scraps, garden waste, at ano pa mang nabubulok. Lupa ulit, compostable materials ulit. Ganun lang, paulit-ulit. Huwag kalimutan, para hindi bumaho, tusok-tusukin para pasukin ng hangin. Now that you know the basic principle, narito ang mga easy steps to making compost. Lahat ng mga nabubulok, chop into little pieces. Mas maliit, mas madaling ma-decompose para maging compost. Haluin ang inyong chopped biodegradable waste at ilagay sa inyong paggagawa ng compost o composter. Wisikan ng kaunting tubig ang inyong pile. Tubig ang kailangan upang mangyari ang microbial activity kung saan mabe-breakdown ang inyong organic waste. Sapat lang ang tubig na gamitin. Di tama na sobrang dami para hindi tumagas. Takpan ng lupa ang inyong biodegradable waste. Ang pagtatakip dito ng lupa ay gawin upang hindi ito puntahan o bahayan ng mga langaw at para mawala rin ang amoy. Aerate the pile. Pahanginan. Haluin once or twice a month para magkaroon ng oxygen ang inyong pile para mabilis ang composting. Kapag ang loob ng inyong pile ay hindi na mainit at ang inyong biodegradable waste ay naging lupa na, this dark and dry soil is now compost. Ngayon, depende kung anong materials ang gusto nyo gamitin, mayroon ding 6 na paraan ng composting. Composting using twin pits. Dito, kailangan nyong humukay ng 2 o kambal na pits o hukay, about 1/2 meter apart, with a size of 1 meter by 1 meter by 1 meter. Lagyan ng dahon or tangkay sa kaila-ilaliman. Huwag kalimutang maglagay ng isang tube para makahinga ang compost ninyo. Composting with tower tires. Maaari kayong gumawa ng 2 piles gamit ng mga lumang gulong. Ilagay sa lupa mismo, but make sure to line the bottom with soil at dyan ihulog ang mga compostables para magkaroon ng hangin, sangkalan sa pagitan ang 2 gulong. Composting with bottomless composters. Maaaring gumamit ng old drums, cans, plastic water containers na tanggal na mga ilalim. Maaari ring sako ng bigas ang gamitin. Itayo lamang sa pamamagitan ng 3 poste. Clay flower pots compost. Mainam na gumamit ng 10 flower pots hanggang mapuno ang lahat.
By the time na natapos ang 10, mag-harvest ka na ng compost sa unang pot. Plastic bag composters. This is a good use for old plastic bags. Line the bottom with soil. Lagyan sa ibabaw ng mga chopped biodegradables. Lagyan ulit ng lupa. Moisten. Lasagna principle din ang gamit. Magiging compost ang laman ng mga yan na mainam gamitin sa inyong mga garden at tanim. Compost bins. May chicken wire ba kayo or mga basket na di na ginagamit? Chicken wire, baskets, maaari din silang gawing compost bins. Madali pang pasukin ng hangin para properly aerated ang compost nyo. Maaaring pagkakitaan ang mga bunga ng inyong MRF sa inyong community. Katulad ng nangyari dito, maliit lamang nung una at kakaunti ang kasali hanggat lumaki. Ngayon, buong community na ang kasali. Ngayon, ang kanilang compost nagagamit na. Ang kanilang mga naipong recyclables, binibenta at ang kanilang community has turned segregation into a way of life. Ngayon, lahat sila nagdadala ng kanilang mga recyclable at compostable na basura sa kanilang MRF. Ang lahat ng mga kabahayan ay nagsesegregate at ang buong pamayanan nakikinabang. Ito ang patunay na kaya natin. We can make solid waste management a way of life and we can eventually achieve zero waste. Gawin ito sa inyong sariling mga pamayanan. Your community should make solid waste management a way of life. Makikinabang ang inyong sariling pamayanan. Maaalagaan ang ating kapaligiran. Malinis na kabahayan, malinis na pamayanan, malinis na bayan.